Totoo ba lahat ng nababasa mo online? Babala. May mga trolls na binabayaran upang linlangin ang mga Pilipino, pagtakpan ang issue sa West Philippine Sea, at palalimin ang hidwaan sa politika. Alamin ang katotohanan. Mga Chinese trolls sa social media, binabayaran. Upang lituhin ang Pilipinas, hindi lingid sa kaalaman ng marami na patuloy na ginagamit ng mga dayuhang grupo ang social media bilang makapangyarihang kasangkapan upang baluktutin ang mga pananaw ng tao. Sa kasalukuyan, lumalabas na ang mga Chinese trolls ay binabayaran upang magpakalat ng kasinungalingan sa internet na may layuning baguhin ang pananaw ng mga Pilipino tungkol sa mga issue sa West Philippine Sea. Habang patuloy ang tensyon sa teritoryo, sinisikap ng mga trolls na palitawin ang China bilang mabuting kaibigan sa kabila ng mga insidente ng pang-aagaw ng teritoryo. Ginagawa nilang mabango ang imahe ng China sa kabila ng mga ulat ng pananakot, pagbangga ng mga barko, at pagmamaltrato sa mga Pilipino sa nasabing karagatan. Bukod pa rito, iniulat na bahagi ng plano ng mga trolls ay palakihin ang alitan sa pagitan ng mga taga-suporta ng mga Marcos at Duterte upang lalong masira ang katayuan ng politika sa bansa. Ayon sa ilang eksperto, nagagamit ang social media upang maghasik ng pagkakawatak-watak sa lipunan, isang estratehiya upang maibaba ang depensa ng Pilipinas laban sa mga agresibong hakbang ng China. Ang lakas ng impluwensya ng social media sa Pilipinas, hindi na bago sa mga Pilipino ang matinding paggamit ng social media. Kilala ang bansa bilang social media capital ng mundo, kung saan milyon-milyong tao ang gumagamit ng mga platform gaya ng TikTok, Facebook, Instagram, at YouTube. Ayon mismo sa Facebook, ang Pilipinas ay nangunguna sa paggamit ng kanilang serbisyo. Subalit, habang ginagamit ng marami ang social media para sa entertainment at impormasyon, ito rin ay nagiging espasyo para sa mga maling impormasyon. Sa pamamagitan ng mga trolls, ginagamit ito upang ilihis ang atensyon ng mga tao at sirain ang kredibilidad ng mga pinuno o mga institusyon. Ano nga ba ang social media trolls? Ang mga trolls sa social media ay hindi lamang mga pangkaraniwang gumagamit ng internet. Sila ay mga peking account na kadalasang pinamamahalaan ng mga binabayarang individual o grupo upang magkalat ng maling impormasyon. Ang mga ito ay nilikha upang guluhin ang diskusyon at magpasiklab ng emosyon. Kapansin-pansin na sa kabila ng kahirapan sa Pilipinas, marami ang nadadala sa ganitong trabaho dahil sa pangangailangan. Ayon sa mga ulat, may mga individual na tumatanggap ng bayad upang magpakalat ng mga paborableng kwento sa kanilang mga kliyente o sirain ang reputasyon ng kanilang mga kalaban. Ngunit hindi lamang sa Pilipinas matatagpuan ang mga trolls. Sa ibang bahagi ng mundo, tulad ng Taiwan, naiulat din ang paglaganap ng mga Chinese trolls na nagpakalat ng maling balita noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Sa ulat ng Taipei Times noong 2020, napag-alaman na may mga trolls na nagsabing nagkaroon ng outbreak sa Taiwan upang ilihis ang pananaw ng tao mula sa pinagmulan ng virus sa Wuhan, China. Paano ginagamit ng trolls ang fake news para sa kapangyarihan? Ang disinformation ay isang epektibong sandata upang manipulahin ang pananaw ng publiko. Sa pamamagitan ng trolls, inilalabas ang mga peking balita upang lumikha ng takot, galit o simpatya. Pagkatapos ay gagamitin ang iba pang trolls upang ipakalat ang balita at gawing trending ito sa social media. Isang halimbawa nito ay ang ulat ng ZDNet noong 2020 kung saan mayroong troll farms sa Macedonia na kumita ng libu-libong dolyar mula sa mga ads na dumaan sa 150 fake news websites na kanilang pinamamahalaan. Kapareho ng estratehiyang ito ang ginagamit ng mga trolls sa Pilipinas, kung saan sinisiraan ang mga oposisyon at pinupuri ang mga kapanalig. Sa huli, layunin nitong ilihis ang atensyon mula sa mas malalalim na issue,
tulad ng territorial disputes sa West Philippine Sea. Paglaganap ng trolls sa Amerika at ibang bansa, hindi lamang Pilipinas ang target ng mga trolls na ito. Sa Amerika, iniulat ng CBS noong Setyembre 2024 na may mga trolls na nagpapanggap bilang mga Amerikano ngunit natukoy na mula pala sa China. Ayon sa mga eksperto, hindi lamang simpleng pagkalat ng fake news ang layunin ng mga ito, kundi pati na rin ang pagsira sa katatagan ng politika ng Amerika. Natuklasan na inaatake ng mga trolls ang parehong mga kampo ni Trump at Kamala Harris upang palakasin ang alitan sa pagitan ng mga partidong pampolitika. Sa ganitong paraan, nabibigyang daan ang China na magpatuloy sa kanilang mga hakbang nang hindi masyadong napapansin. Mga peligrong kinakaharap ng Pilipinas sa Pilipinas kung saan malakas ang suporta ng publiko laban sa China, malinaw na may motibong gamitin ng mga trolls ang social media upang pahinain ang pagkakaisa ng bayan. Ayon sa isang survey noong Hunyo 2024 na inilathala ng South China Morning Post, 73% ng mga Pilipino ang sumusuporta sa aksyon ng militar laban sa Beijing. Samantalang sa survey na inilathala ng Inquirer noong Oktubre 2024, 7 sa bawat 10 Pilipino ay ayaw sa mga pro-China na patakaran. Dahil dito, patuloy ang pagsusumikap ng mga trolls na lituhin ang publiko sa pamamagitan ng pagsira sa imahe ng mga politiko at pagpapalaganap ng alitan sa pagitan ng mga Marcos at Duterte. Isang babala sa lahat ng Pilipino. Habang patuloy ang mga panlabas na banta, mahalagang manatiling mapanuri ang mga Pilipino sa kanilang nababasa at pinaniniwalaan sa social media. Hindi maikakailang ginamit na ito bilang plataporma upang pagwatak-watakin ang bansa at palakasin ang impluwensya ng mga dayuhang puwersa. Sa larangan ng politika, parang isang basketball team ang Pilipinas. Kapag nagkawatak-watak ang mga manlalaro, masisira ang kanilang laro. Ganito rin ang plano ng mga trolls. Guluhin ang bansa upang hindi mapansin ang kanilang mga tunay na intensyon. Pagkakaisa ang susunod na hakbang. Hindi sapat na basta magtiwala sa mga balita sa social media. Kailangang suriin ang pinagmulan at pag-aralan kung may ebidensya. Ang pagkakaisa at tamang impormasyon ang magiging sandata ng mga Pilipino laban sa mga trolls na ito. Habang patuloy ang pakikibaka para sa kalayaan sa West Philippine Sea, dapat maging bukas ang isipan ng bawat isa upang hindi mahulog sa patibong ng mga kasinungalingan. Sa huli, ang katotohanan pa rin ang magiging susi sa tunay na kalayaan. Kung nagustuhan mo tong video na to, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share. Salamat sa panonood, kita-kits tayo sa susunod na episode.